good morning ulit everyone. Andito kami ngayon sa Bucharest at naglalakad. Pangalawang araw na namin ito ngayon. Kahapon ay wala kaming ginawa kung hindi magpahinga. At tapos naglakad-lakad rin kami dun sa kanilang Old Town. Silipin ang masaya at nakakaaliw na Old Town sa Bucharest. Alamin ang pambihirang vibes ng lungsod habang lumalakad ka sa mga makikipot na kalye na napapalibutan ng mga istrukturang may halong kasaysayan at modernong gilas. Sa Old Town palaging may buhay at kilig, kung saan ang mga tao ay laging abala at walang katapusang activity. Puno ito ng mga atraksyon tulad ng makasaysayang mga simbahan at gusali na may mga kahanga-hangang structure. Ang pinakamagandang oras upang maglakad-lakad dito ay sa gabi, kung saan nagiging mas makulay at maliwanag ang mga ilaw at mas nagiging romantiko ang atmosphere. Huwag kalimutan at subukang mamasyal sa Old Town at ranasin ang kanilang masayang nightlife. Yung dulo na yun ay yung Old Town. Yung Old Town yun yung common na puntahan ng mga tourist. Ito hindi ito masyadong common sa mga tourist. Pero i-recommend ako sa inyo to. Naligaw lang kami rito actually at nagandahan kami. So recommended, punta kayo dito sa Victoria Street. At yun, magugustuhan nyo. Masarap magkape rito, magtambay-tambay. Hahanapin namin yung Riverside. Tingnan namin kung anong meron doon. Medyo makaluma yung mga building nila rito. Bihira ako makakita ng, ewan ko kung meron na, pero bihira ako makakita ng mga lugar na mga bagong structure. At parang ma-describe ko itong Bucharest na isang beauty in within. Kasi makikita mo, luma yung mga structures. Pero pag pumasok ka sa loob, wow! Wow! Yun ang kakaiba rito. Nasa loob ang ganda ng Bucharest. Pag pumasok ka sa mga building, yung akala mo lumang-luma, pero pagpasok mo, wow! At napakarami mga lumang historical structures. So, bisita kayo rito. Anyway, sa mga hindi lang nakakaalam, no? Itong Bucharest ay ito yung capital ng Romania. Malaking bansa itong Romania. At itong Bucharest ay isang malaking city. Hindi, makikita nyo halos walang tao sa paligid. Hindi sila dense populated kasi ang populasyon nito ay about 20 million lang. So kakaunti lang sila at naka-spread ang mga tao, hindi sila concentrated sa isang lugar. Napakalawak ng kanilang mga kalsada. Tapos yung mga tao ang friendly nila. Mahilig silang ngumiti. O dahil siguro obvious naman na foreigner kami, tourist, kaya siguro sila palang ngiti. Napaka-welcoming nila. Nakakatuwa. Ang laki ng spaces dito sa, ang lalaki ng mga kalsada nila. Ang hirap maglakad, nakakapagod. So kung mahina-hina ang energy mo, baka hindi mo marating yung dalawang dulo ng street. No, napakaraming abandoned na
abandoned buildings, yung mga lumang-lumang buildings na hindi na ginagamit. Napakarami nilang Orthodox Church dito sa city center. At napaka-religious na mga tao. Ang populasyon dito, ang religion population dito ay majority Orthodox Church. Kahit saan ka magpunta, maraming Orthodox Church. At mga lumang Orthodox Church. At 80% ng populasyon dito ay Orthodox. The rest, yung 20% ay mixed. Ang mga simbahang ito ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba, kundi pati na rin mga halige ng kasaysayan at kultura. Sa bawat simbahang Orthodox sa Bucharest, makikita ang natatanging arkitektura at detalye na nagpapakita ng yaman ng relihiyon, tradisyon at pananampalataya ng mga tao. Ang mga ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng Orthodox sa buhay at identity ng komunidad sa Bucharest. Pag naglakad-lakad kayo, huwag kayong matakot pumasok doon sa mga sulok-sulok dahil gagaya ng sabi ko na nandito, nasa loob ang ganda ng lugar na ito. Pag may nakita kayong iskinita, subukan nyo pasukin, mga ganyan. Tignan mo. Yan. Hindi nyo masyadong mapapansin sa labas, pero pag pinasok nyo, maganda. Ang laki niyang horse structure na yan, yung horse monument na yan. Isa yan sa pinakamalaking horse monument na nakita ko sa buong lifetime na nagta-travel ako. 20 years na kami, 20 years plus na nagta-travel. Di ba ako nakakita ng ganyang kalaking horse structure? At yung building na yan, ay yung kanilang National Library. Dito sa pinaka-sentro ng Bucharest. Susubukan namin pasukin pero mukhang sarado kasi weekend ngayon. Yan yung kanilang Freedom Monument. Potato on a stick ang tawag ng mga tao dyan. Hindi ko alam kung bakit yan yung kanilang Freedom Monument. Gabi. Hindi maganda ang kanilang ilog dito. Hindi masyadong malinis. Maraming dumi, hindi naalagaan. So sayang. Papunta kami dun sa kanilang famous na building dito, yung tinatawag na Parliament Building. At maghapon na kaming naglalakad. Parang nagsimula kami ng alas 11, ngayon ay mag-aalas 5 na. At isang street pa lang yung napupuntahan namin. Wala pa kaming malayong nararating. So pipilitin namin datingin yung Parliament Building para maipakita ko sa inyo kung ano yun. Dami talagang lumang building dito, tinan nyo. Ay nako. Yun oh. Ganda, may nagtagpuan kaming magandang street. Andito siya. Ano kaya ang pangalan ng street na ito? Nasa tabi lang siya ng ilog. Ayan. Parang maganda rito sa gabi, yung nightlife kasi puro restaurants tsaka mga pub. Ayan. Hanggang dun sa dulo, isang mahaba siya. Puro pub and restaurants. Nandito lang to sa Dumbo Vita, Riverbank. So nandito mga restaurant, mga inuman, masarap mag-relax, masarap umupo. So kami ay mag-relax muna rito kasi maghapon na kami naglalakad. Magkakape muna kami. Yan. So upo muna kami rito. Yep. Yeah.
Ito yung kanilang Palace of the Parliament dito sa sentro ng Bucharest. At ginawa yan yung noong 1984 lang something. So medyo bago pa yung building na yan at inspired siya sa neo-classical architecture. At ang budget sa paggawa niyang building na yan ay umabot ng 4 billion euro. Ito ang pinakamalaki, pinakamahal at pinakamabigat na government building sa buong mundo. Yun lang. So hanggang dito na lang. At tatapusin ko na itong vlog na to at na makapag-enjoy naman kami ng paglalakad. Maglalakad kami unti-unti pabalik na sa aming tinitirhan. See you next time. Don't forget to subscribe, follow, and comment, share. Thank you sa inyong lahat sa panonood at salamat sa mga naka-follow sa akin at sa mga nag-subscribe. At sa mga magpa-follow pa lang at sa magsa-subscribe pa lang. Maraming salamat. See you next time. Peace.